So ito nga pala mga tropa, good day sa inyo. May bago tayong ikakabit ngayon sa ating motor which is yung ating Kiwi Cafe Racer 152. So time na para siguro palitan ko yung yung headlight kasi 3 years and naging parang nagkaroon na rin siya ng character dun sa aking blue na headlight. So ngayon siguro kailangan ko na siyang i-let go kasi medyo nahihinaan na tayo dun sa LED na inilalagay natin. Nakadalawa na akong palit and siguro time na para magpalit tayo ng mas okay. Ito naman mas malaki ngayon kasi 7-inch siya. So iba nga pala yung nito, yung iba yung dulo niya, iba yung saksakan, pero dahil DIY tayo, mahilig tayo sa conversion, gagawa natin to ng wiring. Okay, gagamitan ko na lang siya nitong automotive wires. Tapos ang kagandahan kasi dito, alam na natin kung nasa ng negative pole niya, low at saka yung high. Tapos ito naman yung kanyang DRL. White yung wire, tapos blue yung wire. Dalawa ang nito. Dalawa ang magiging modes ng ating DRL. Pwedeng yellow, pwedeng white. Yun ang kagandahan dito sa motorcycle headlight. 7-inch na to. Pangkotse nga pala to. Bale, gagawa natin to ng paraan para mailagay natin sa ating motor. Yan, ganyan siya. So ito siya, ilagay natin to. Okay, yan. Salamat Shopee nga pala to, sa mga nagtatanong. Salamat Shopee lang yan. Tapos habang wawiring tayo, hindi muna natin tatanggalin itong plastic, pero papakita ko sa inyo itsura. Napakakinis. Excited na ako may kabitit sa motor. So ayun, balik ko ulit sa inyo mamaya guys pagka na rewire na natin yung adapter niya. Bali, yun nga pala guys, kung gusto nyo ng ganitong klaseng headlight, kailangan yung bumili ng separate na ganito. So as of right now, kinakabit ko siya. Ito kaka-order ko lang din. Siguro 2 weeks ko tong inintay. Higit 2 weeks kong inantay. Pero worth the wait naman yung paghihintay dito sa shell na to. Casing, headlight casing. Tapos tip ko lang kung mag-install kayo nito, medyo kailangan nyo siyang ibukas pa ng konti, kasi pag hinayaan nyo nakaganito lang yung clip nya, ay medyo mahihirapan kayong ilagay. Kaya kailangan nyo gumamit ng plies or pliers para maibukas ito. So i-pause ko muna yung video, i-ano ko muna to, i-edit na ako muna. Bali may mga nagawa na ako. Yan, ano ko siya, binukas ko yan, ibinuka ko yan. So wait lang, pause ko muna yung video. So yun mga ropa, ito yung binukas ko na clip para lang ma-less mo yung tension dun sa bawat edges niya, kasi baka nag-aalala ko na baka siya ay masira dahil dun sa tension na ibibigay nito pag masyado siyang nakapaloob na ganyan. Tapos balikan ko kayo, kabit ko muna ito isa. So yun nga pala mga ropa, kagabi
talagang tinapos ko yung ating headlight. Hindi ko na siya na-videohan kasi alauna na rin, minadali ko na. Kaya naikabit ko na siya. So kung gusto niyo talaga palang magkabit na ganitong klaseng headlight, kailangan nyo maglagay ng mga wirings nyo under the tank. Yan, bali nilagyan ko lang siya dito ng cover, pero lahat ng wirings ko nandiyan na sa loob. Tapos ang kagandahan kasi nito, may switch na akong ginawa na pang white, off, tapos yellow. Yan yung ginawa ko. Tapos pakita ko sa inyo yung itsura. So yun nga pala guys, ito yung itsura niya pagka naka-on. Try natin. So yun, ito naka-kill switch siya. I-on ko yung mismong mismong ignition. Naka-off siya, naka-off yung kanyang switch. Tapos yung pag gusto ko nang buhayin yung white, pag trip ko naman na kulay dilaw, ito siya. Ito lang pagka-white. Tapos turn on headlight. Yung itsura niya pagka nakambukas ang ilaw. Kasi yung buga ng ilaw niya napakalaki, lalo na sa dilim. Yun. So patayin na muna natin. So, sa mga gusto nga pala mag-install nito guys, pwede kayong magpaturo, or sasabihin ko na lang din. At saka pati pagka gusto nyo mag-DIY, madali nyo rin naman siyang matutok yan kasi may manual naman. Tapos ang ginawa ko na nga lang ay nilagyan ko ng automotive wires yung dulo. Hindi na ako bumili ng adapter kasi another intay na naman yun bago pa yun ma-deliver. Ang gusto ko nga ay ikabit ko na siya para nga mailagay ko na yung headlight cowling na ginawa ko. Tapos update nga lang din pala, wait lang, may papakita ko sa inyo. So ayun nga pala guys, ito yung aking headlight dati. Maganda naman ito, maliit lang, minimalist. Pero yung kasi niya, yung pinaka bubog ay dumidilaw na siya sa loob ng 3 years. Ito ni-repaint ko lang naman ito para lang talaga siya ay mag-match dun sa kulay ng aking motor. Ayan, ito yung gusto ko i-update sa inyo. Ito yung ating seat na ginawa noon. Na test fit ko na rin siya. Hindi lang siguro yung yung hugis niya pag nakaganyan hindi mo pa ma-appreciate, pero na-test fit ko na siya dun sa motor and satisfy ako dito sa aking gawang ito. Tapos siguro mga 15 ba 3 days before DG naikabit ko na to, at saka yung ating engine cover ay kailangan ko na madaliin mailagay. So talagang sa 15 ay kailangan nating, or 16 kailangan na nating mailagay lahat para 17 ay papatuyuin ko na lang yung pinakapintura niya. Tapos ang kagandahan pa nung pagka napatuyo na natin yung pinakapintura niya ay ready na siya ng May 18 sa mismong DG. Gusto ko din kasing ma-showcase yung aking mga gawa para just in case gusto nila ng customize
pwede kong pagkakitaan kung sakali. Tapos yun lang yung ma-share ko sa inyo mga ropa. Sa ngayon yun muna yung ating magiging content na bali sa susunod ko na lang siguro gagawin yung review about dito sa Kiwi Cafe Racer 152 in 3 years. Tapos after BGR siguro gawin ko yan. So, yun nga pala mga ropa, sa mga sumusuporta sa channel natin, maraming salamat. Tapos wag naman kayong mahiyang mag-subscribe, mag-comment, magtanong. Masagot naman ako sa mga katanungan sa comments. Tapos kung sakali, di gawa natin ng video. Tapos shoutout na rin natin yung mga magtatanong tsaka magko-comment. Tapos yun lang sa ngayon muna. Maraming salamat. Gaya lagi kong sinasabi, ride safe always.